Angel Manalo, makakalaya na daw sa kulungan. Alam niyo po mga kaibigan, mula nung nagrally ang Iglesia ni Cristo sa White Plains noong June 30, 2026, ang Iglesia ni Cristo ay nakitaan nila ng isang magiting at matatag na paninindigan sa katotohanan. Kung kaya't ang mga taong ayaw sa layunin ng Iglesia ni Cristo ay naghanap ng paraan at humanap din ng taong kakasangkapanin para iharap sa Iglesia ni Cristo upang sa ganon ay mahati ang atensyon nito sa pagtataguyod na makamtan ang hustisya para sa ninakaw na pondo na flood control. At ang pinlanungan nila ay si Angel Manalo. At ang katunayan niyan, mga kaibigan, isa po sa mga BBM supporters. I-vinlog po yan. Nakikita ninyo sa inyong screen na yan ay uploaded noong July 1. Ibig sabihin ay pagkalipas ng ilang araw, June 30, July 1, nag-upload itong BBM supporter tungkol nga dyan kay Angel Manalo. Ano ibig sabihin yan? Nagpapahiwatig lang po yan na talagang ang kanilang plano po ay maghanap ng itatapat sa Iglesia ni Cristo. Ang akala naman nila ay gagana yan. Naging bigo na nga yan noon. Alam niyo po mga kaibigan, napaka-imposible na makawala sa kulungan. Ito pong si Angel Manalo na dinakip nga po at nakulong noong 2017, buwan ng Marso. Dahil sa ang kanyang kaso ay hindi po pangkaraniwan. Ang kanyang kaso ay talagang masalimuhot at talagang napakabigat. Sinong makapangyarihang tao ang may kakayanan para kayo po ay makawala, para kayo ay palabasin? At ano po ang kapalit na hinihingi sa inyo pong paglaya? Pag-isipan nyo pong maigi kung ano ang inyong gagawing hakbang. Maaaring ang sitwasyong yan ang maging hakbang pa para kayo po ay makapagbalik sa iglesia. Subukan nyo pong isiwala kung sinong tao ang nasa likod upang kayo ay mapalaya at ano ang hinihinging kapalit. Kung gagawin nyo yan, baka yan ang unang hakbang para kayo po ay makapagbalik sa iglesia. Hanggat maaari sana ay ipagpapasa Diyos na lang namin ang lahat ng mga nagawa ninyo na kasalanan sa iglesia. Pero kung kayo po ay muling lalabas at lalaban sa pamamahala, muli nyo pong mararanasan ng pagkabigo gaya ng una, sapagkat ang mga kapatid sa iglesia ay mananatili sa katotohanan, sa aral, sa doktrina na tinanggap nito, buhat ng ito'y maging kaanib sa iglesia. Sa mga hindi po nakakakilala kay Angel Manalo, si Angel Manalo po, pagkatapos na siya ay maitiwalag sa iglesia, imbis na sundin niya ang doktrina na kanyang tinanggap, na para makapagbalik sa iglesia ay dapat pagsisihan ang mga nagawang kasalanan at kanyang solusyonan ang mga kasalanan iyon, abay hindi ho baliktad po ang nangyari. Pagkatapos pong matiwalag, abay lalo pong lumala. Kumbaga, sa isang taong nag-iisip ng matino, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, anong gagawin mo? Hindi ba't dapat solusyonan ang kasalanan yon? At pagsisihan mo, ipakita mo ang sinseridad mo na ikay handang magbago sa inyong mga nagawang pagkakamali? Akalain nyo ba naman, noong 2017, nagpanggap na sila'y mga hostage daw. Kinalaunan ay hindi pala mga hostage. Nagpanggap na sila ay nasa kapahamakan. Kinalaunan ay safe pala. At pagkatapos ay mananawagan sa mga kapatid na mag-vigil daw doon sa sentral. Akalain nyo ba naman yun? Sino ba siya sa posisyon niya bilang tiwalag para manawagan sa mga kapatiran sa iglesia? Kaya nga itiniwalag sapagkat mayroon pong mali na ginagawa. At yun nga, ang masaklap, imbes na kanyang solusyonan ang kanyang mga pagkakamali, ituwid at magbalik loob, abay lalo pong lumala. Dahilan sa pagkakamali niya, kung kaya't siya po ay tuluyan ng nakulong. Dahil hindi lang siya nakalabag sa utos ng Diyos, sa doktrinang tinanggap niya sa iglesia, kundi maging sa batas ng ating bansa
siya po ay nakalabag. Ngayon, biglang makakalabas itong si Angel Manalo. At bakit? Ikaw ba ay gagamitin para ka nang sa ganon ay magsalitang muli laban sa iglesia? Bago nyo po gawin yan, pag-isipan nyo pong mainam. Maaaring yan ang huling pagkakataon po ninyo. Maaaring yan ang hakbang para makapagbalik loob kayo. Isiwalat ninyo sinong gumawa niyan. Isiwalat ninyo kung sino nasa likod na kayo po ay makalabas ng kulungan at ano ang hinihinging kapalit ng inyo pong paglaya. Naalala ko tuloy, noong sila pa ay nakatira sa compound ng Iglesia ni Cristo, na pag-aari po ng Iglesia ni Cristo at hindi ng individual na tao, naalala ko po ay noong July 21. No? July 21 yon. Kasi 3 beses po yung 3 beses po yung nag-attempt para manawagan ng vigil doon sa sentral. Sad to say, nung unang araw, wala namang dumating mga kapatid para makinig sa kanila dahil alam nga nilang tiwalag . And the second day, wala pa rin dumating. Kaya naging desperado na itong si Angel Manalo. Dito na po pumapasok ang video uploaded na kung saan sila ay nagpapanggap na sila ay nasa panganib. Ang masaklap, sa 2 araw na yon, na nagkaroon na nga ng pagkuha ng atensyon sa mga tao, ang mas maraming dumating ay reporters at kapulisan. At natuklasan nga ng mga kapulisan na ito pa lang si Angel Manalo at ang mga kasama niya sa compound ng Iglesia ni Cristo nung pagkakataong yon, natuklasan nilang hindi pala totoo na sila ay nasa pahamak. Wala palang banta sa kanilang buhay. At paglaon ng mga araw, nung kanilang inspeksyonin ang loob nung tinitirahan niya, abay ang totoo palang mayroong masamang hangarin na maaaring makapinsala sa tao, ay sila pala na nasa loob ng compound na yon, na yan nga ang grupo ni Angel Manalo. Dumating pa nga po sa yugto na mayroon pong nabaril ang grupo ni Angel Manalo na kapulisan. Nakita niyo po ang sitwasyon yun? Yan nga po ang dahilan kung bakit itiniwalag, sapagkat sila ay may mga pagkakamali ng ginagawa. Bagay na hindi naman ito tolerate sa loob ng iglesia, sapagkat ang iglesia ay hindi naman family organization. Ito po ay isang relihiyon na may sinusunod na batas ng Diyos, na kung saan hindi ang kagustuhan na sino mang miyembro ang masusunod, kundi kung ano ang batas at kagustuhan na ipinatutupad na doktrina sa iglesia, yan ang masusunod. Kaya kung kayo po, Mr. Angel Manalo, ay muling lalabas upang siraan ang iglesia ni Cristo gamit ang mga mapanlinlang at mga kasinungalingang pananalita, muli niyo pong mararanasan ang pagkabigo, sapagkat ang iglesia ni Cristo muling titindig para kayo po ay magupo at tuluyan ng masiwalat sa pagkapahiya. Dahil hindi naman po talaga kayo kailanman nagkaroon ng layuning maganda sa iglesia, buhat ng kayo po ay matiwalag. Lahat po ng mga sinasabi ninyo ay pawang kasinungalingan. Kaya kung ako po sa inyo, Mr. Angel Manalo, hanggat maaari, magpakatalino po kayo. Imbis na sundin ninyo ang kahilingan na hinihiling ng nagpalaya o magpapalaya sa inyo, isiwalat ninyo. Baka yan pang maging hakbang para kayo po ay makabalik sa tunay na iglesia. Para po sa mga taong mananatili sa katotohanan, patuloy po namin kayong sasaluduhan. Peace